We act, Your Honor, when there is a complaint that is forwarded to So, our kung agency. wala pong complaint, hindi po kayo kikilos. Tama. Dahil walang complaint, hindi kikilos. Though meron po kayong katibayan, may report na na poor performance yung kanilang trabaho, substandard, hindi po kayo kikilos. No, Your Honor. There was no report that was forwarded to us regarding substandard performance from. Hindi kayo binigyan ng SIAP dahil the GPBB is saying na galing sa SIAP yung mga report ng substandard? Or are you lying? No, I'm not lying, Your Honor, because Kasasabi lang po ng GPBB kanina na galing sa SIAP, under kayo sa SIAP, di po ba? Yes. Dapat po kayo po nag-iimbestiga rito. Bakit hindi po? that's the Philippine Domestic Construction Board, Your Honor. Kaya nga po, hindi kayo binibigyan ng kopya na SIAP. No, Your Honor. Hindi kayo binibigyan. O siguro kasi busy lang din kayo sa paghahanap ng proyekto sa gobyerno. Kasi isa sa mga requirement, dapat contractor ang mga board member ng PICAB. Mr. Chairman, member ng PICAB. Mr. Chairman, I have, for your information, I have filed a resolution to review. We have to review this law kasi kalukuhan po ito. It directly go against dito sa sinasabi nating conflict of interest, Mr. Chair. Yes, kindly wind up because you have 10 seconds left. No, Thank that's you. all. That's it for me, Mr. Chair. I'll just do another round of questioning in the second round, Mr. Chair. Thank you very much, Senator Erwin Tulfo. Senator Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga. Ang ilang mga katanungan, direkta na sa mga tanong. Secretary Dizon, nabanggit ninyo, 100 ghost projects and substandard projects. Tama po ba yan? Opo, yun pa lang Yes. po ang natatanggap naming mga reports as In of the last, today. in the Last 2 weeks alone. meron na ba kayong findings? Sino-sino ang top 15 doon sa 100 mga substandard o kaya ghost projects? Ghost projects muna. Meron na po tayong Sino ang mga top notcher? Opo, meron na po tayong ilang mga findings. Ito po ay ongoing ang ating case investigations. Pero ang pwede ko pong sabihin ngayon, yung pong na-file nating kaso nung nakaraang Huwebes against 26 individuals, including 20 DPWH and former DPWH personnel, as well as several contractors. No? Kasama po dun sa mga na-discover nating ghost projects. Unang-una po, yung binisita ng ating Pangulo mismo sa Baliwag. Ito po ay, ang contractor po dito ay Sims Construction. Meron din pong ghost project na pinilit na hinahabol kahit na last year pa po, sinabi na completed na. Pero pag-alaman po natin na 3 weeks o 1 month ago lang, nagsimula ulit ang trabaho para lang ipakita na merong project doon. Yun po, ito po ay sa Wawaw Builders. No? At meron din po tayong kinasuhan sa St. Timothy Construction Company. Yun po ang mga contractor na nakasuhan na po natin as of now. Pero kami po ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang case build-up at pagbubuo ng kaso na nakikipagtulungan po tayo ngayon sa ICI. St. Timothy. Opo. Sino ang contractor ng St. Timothy? Discount po. I think lumabas na rin po yun dito sa mga hearings Yes. yung nakaraan. Dahil sa kanilang sumpang salaysay, sabi nila wala silang mga ghost project o wala silang mga substandard. At least yun yung sinasabi sa testimonya. So mukhang hindi tugma doon sa findings ninyo Opo. at yung sinasabi sa sumpang salaysay ng mga diskaya. Tama po kayo. Okay. Yung sinabi niyong 20 DPWH na mga district engineer, these are 20 district engineers? Hindi po. Mr. Chairman, our first case is only limited to projects in the 1st District of Bulacan. Yung pa lang po yun. No? 20 na pong katao ang nadamay sa isang kaso pa lang sa isang district engineering office sa Bulacan. So dito sa 100 ghost projects at substandard, saang mga lugar ito? Iba-iba po, Mr. Chairman. No? Offhand. Offhand po, I can remember, meron pong mga reports tayo na nakuha sa La Union, sa Oriental Mindoro, sa Nueva Vizcaya, sa Eastern Samar, meron din pong mga ibang mga proyekto sa Mindanao.
pasensya na po, Mr. Chairman, hindi ko na po maalala sa dami. Pero nakikita po natin na hindi lang po ito nakasentro sa Bulacan lang, kundi mukha pong buong bansa po ito. Mr. Chairman, may we request that the people, at least a selected number of possible, how do you call it, players in La Union, Rental Mindoro, and Nueva Vizcaya, whether government or contractors, be invited in the next hearing? Yes, we have to identify them first. Yes, thank you, Mr. Chairman. Secretary Dizon, ang ating pagkaalam, at ito ay nakausap natin si former Secretary Babe Singson, na ang patakaran dati para involved ang LGU at Regional Development Council ay pagka 50 million and below ang proyekto, district engineer. Pero pagka 50 million and above, kasama na ang Regional Development Council sa pagbubusisi sa mga proyekto. Tama po ba yan? Noon dating patakaran. Tama po, ika-clarify ko lang po. Sa tingin ko po, ang tinutukoy niyo po ay yung thresholds of authority ng district, region, etc. Yes. Nung pong time ni Secretary Babe Singson, ito po ay nasa 50 million pesos. Yes. Meaning po, pagka below 50 million and below, sa district po yan. Above 50 million sa region na po yan. Ito po ngayon ay itinaas. At ngayon po ay naka-threshold na po sa 150 million sa district. Pero nung panahon na yun, 50 lang po. At pag sinabing Regional Development Council, sino ang involved dyan sa pagbubusisi? Well, ang magpapa-bid out at ang mag-i-implement po kapag above 50 million nung panahon po ni Secretary Singson ay regional office na po ng DPWH, hindi na po ang distrito. Pero ngayon po, tumaas na po ang mga thresholds na yun. Yes, pero hindi ba pag regional office, saan ang involvement dati ng mga probinsya, ng mga local governments? Meron ba? Sa aking pagkakaalam po na Mr. Chairman, dati po kailangan po ng acceptance ng local government unit ang mga proyekto. Ito na rin po ay pinoint out ng ating Pangulo nung siya ay bumisita sa Baguio at nakipag-usap po siya kay Mayor Benji Magalong. However po, nagulat na lang po ang Pangulo na tinanggal na po yun. Sino nagtanggal nun? Inaalam ko pa po kung kaninong termino sa DPWH tinanggal. If you will allow me po, I will get back to the committee on that para po ma-establish natin kung anong date ito tinanggal para malaman po natin kung sino po ang secretary nung panahon na yun. At ano ang pagkakaiba pag regional ang nagpapasya at district engineer ang magpapasya? Which work better in your opinion? Ano ang mas magandang proseso o mas maayos na proseso? I'm not in a position pa po to say which is better and which is not. But what I can say po, Mr. Chairman, is meron pong inherent flaw sa nakikita nating sistema sa DPWH. Kasi po, lalong-lalo na dito sa mga proyektong inaaral po at binubusisi ng committee ngayon, madalas po, or in fact, most of the time, hindi po ito dumaan sa Local Development Council, hindi po ito dumaan sa Provincial Development Council, at hindi din po dumaan ito sa Regional Development Council. To quote po si Governor Bons Dulor ng Oriental Mindoro, nung kasama ko po siya at nag-inspect kami doon, para na lang daw sumulpot parang kabuti itong flood control project sa Nauhan, sa sarili niyang bayan, hometown po niya yon, na hindi man lang ho dumaan sa Provincial Development Council. And in fact, nakakagulat pa ho at nakakashock. Kahit ho building permit from the municipality of Nauhan ay hindi kumuha yung contractor na gumawa ng project sa Nauhan for flood control. Ito po ay sinabi po sa akin mismo ni Governor Bons Dulor. Muli, dating patakaran yun, kinukuha ang building permit na hindi na itinuloy. Alin ang basehan? Ano ang basehan para hindi na kumuha ng building permit? Sino ang nagpasya dito? At bakit pinagpasyahan ng ganito? Kung hindi man may masasabi ngayon, we want to know who made that decision because there is accountability.